Ay magandang umaga po mga kaibigan. Magandang gabi pala. Alas 11:19 ng gabi. Bago magsara ang araw na ito, na may ibibigay ko sa inyong isang balita dito. 'Di ba? Si Maine Mendoza yung Aldab, no? Yung sikat dati sa GMA7 na Aldab. Si Maine Mendoza ay asawa niya si Adjo Atayde. Ang asawa niya ay naging congressman ngayon ng Quezon City, 1st District. Isang lugar na bahain din. Tapos, pinangalanan si Arjo Atayde na isa sa mga congressman na tumanggap ng pera mula sa mag-asawang Diskaya, mula kay Francisco Curly Diskaya, at tahasang sinabi niya. Ito naman si Arjo Atayde at sa kanyang asawa na si Maine Mendoza ay tinanggi nila, nakilala nila, hindi raw nila kilala. Ang nakakahiya dito, ang totoo ba? Ang sinasabi pala ni Kuya Carly Diskaya, nabigyan niya. Ngayon, ang katibayan muna natin, presenta ko muna yung ang sinasabi sa testimonya, sinasabi ni Carly. Ito po. Nang iniimbestiga siya kung tinatanong siya ni Congressman Marcoleta na anak ni Senator Marcoleta. Ito po isa hearing ng Infracom. Titingnan natin. Yes po, Your Honor. So, bakit anong pinagkaibang nakaraang administrasyon at sa kasulukuyang administrasyon, bakit ngayon? Ulitin natin. Ang tanong dito ni Congressman Rodante Marcoleta ay tinatanong niya si Carly Diskaya kung namigay din ba siya sa mga politiko noong panahon ni Duterte, panahon ni Noynoy, panahon ni Gloria. Sabi niya, namigay siya, kung may nanghingi ba ng mga opisyal. Sabi niya may nanghingi daw, pero hindi naman natuloy ang transaksyon, kaya hindi niya rin binigyan, kaya dahilan na hindi niya sinama sa listahan niya. So pakinggan na lang natin. Pero sa totoo lang, hindi ako niwala na ganun lang ang listahan. Napakarami dapat. Biro mo, 421 projects lahat itong huli lang, 2022 hanggang 25. So sa 400 lang, sigurado ako kada project na may nanghingi bawat isang proyekto. Pero pakinggan muna natin ito. So ito lang mga ito, yung nakapagbigay ka? Yes po, Your Honor. So, ulitin bakit nung meron po akong physical natuloy yung bigayan? Ito. Your Honor, hindi po. Nag-attempt silang humingi, di po ba? Yung panahon ni Pangulong Duterte. And for clarity, ayan. Mr. Resource Person, yung po ba nga nanghihingi sa inyo ng mga nakarang administrasyon, yung panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Aquino, panahon ni Pangulong Arroyo, nag-attempt silang humingi, di po ba? Yes, Your Honor. Kayo po ba ay nagbigay sa kanila? Your Honor, hindi po. So ang ibig, sa makatwid, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito dito sa 18 congressmen na binanggit nyo, dahil ito ay natuloy yung bigayan. Yes po, Your Honor. Natuloy kasama ka dyan, Arjo Atayde na binanggit. So natuloy, binigyan ka. So ngayon, bakit mo itinanggi ngayon na hindi mo kilala si Diskaya? Nakakahiya naman, di ba? Bakit mo sinabi na kung ang sadya mo lamang pagtakpan o itanggi, ang problema dito ay binanggit ang pangalan mo at pinanindigan
ni Diskaya, although naniwala ko marami pang iba, pero ang malas mo lamang, isa ka sa binabanggit ngayon. At binabanggit na yan, pinanindigan ng tao na binigyan kanya ng pera. Ngayon, ano ang rason? May katotohanan ba ito? No, ito ngayon, nagsaliksik ako at may nakita ako na palabas at ipi-play natin. Nanghingi ako ng pasensya kay Miss, kung sino man may-ari ng Showbiz at Balita PH, gagamitin ko po yung inyong palabas. Ito magandang presentasyon niya eh. Ito. Stress na si Min Mendoza matapos siyang paulanan ng samot-saring batikos at ipagtanggol pa ang kanyang asawa na si Congressman Arjo Ataide matapos pangalanan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na di umano'y isa sa mga kongresistang nakatanggap ng limpak-limpak na pera at tila kumikitil sa flood control budget sa Quezon City. Ito ang issue na ngayon pa lamang ay pinuputakti na ng samot-saring komento matapos ilahad mismo sa publiko ng may-ari ng Alpha and Omega Construction na sina Curly at Sara Diskaya na isa ang actor-turned-politician na si Arjo Ataide sa nagkaman ng yaman mula sa pera ng taong bayan. Pinatunayan mismo ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang kanilang mga claims lalo't may mga hawak raw silang ebidensya na magpapatunay na isa si Congressman Arjo Ataide sa mga di umano'y tumanggap ng kickback mula sa kanila. Sa katunayan, tila may 60 million pesos pangaraw na binabawi si Curly Diskaya sa kongresista, ngunit tila hindi raw ito'y binigay. Dahilan para tawagin ng maraming netizens gahaman ang kongresista ng 1st District ng Quezon City. Tulad ng inaasahan, ipinagtanggol ng TV host na si Min Mendoza ang kanyang asawang si Arjo Ataide at base sa kanyang Twitter post, tila unfair daw ang pagkakadawit ng kanyang asawa sa di umano'y mga pinangalanan ng pamilya Diskaya na nakakulimbat ng pera mula sa taong bayan. Ay mismo sa public post ni Min, "Teka lang muna, those are baseless allegations. Please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me and our family, until facts come out. I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama sa loob. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning. I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held accountable and that innocent individuals be spared from this mess. Napaka-unfair." Unquote. Ngunit sa halip na makakuha ng simpatsya sa taong bayan ay tila mas kinuyog pa ng netizens online. Ang TV host, actress at better half ng Aldab na si Min Mendoza nang ipagtanggol pa ang asawang kongresista na si Arjo Ataide na ay mismo sa maraming netizen ay hindi mapapangalanan kung walang sapat na ebidensya. Dahil dito, kumalat na sa social media ang tila isa sa mga magpapatunay na nagsinungaling raw si Arjo Ataide nang sabihin nitong hindi nito kilala ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na tila base mismo sa mga unbreakable evidence. May larawan pa ito at tila full smile habang nakakadaupang palad. Yan ang mahirap. Deny ka ng deny. Tapos may ebidensya pala. Nako, yan ang mahirap. Hindi siguro nakalimutan siguro ng pa-selfie siya. Nagpag-group group picture si Arjo Ataide sa mag-asawang Diskaya. Ng personal ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Maitatanggi pa raw ba ito ng asawa ni Min Mendoza? Narito at panoorin ang full video online kung saan umani na ng iba't ibang reaksyon matapos batikusin ng maraming netizens ang actress at TV host na si Min Mendoza nang ipagtanggol pa nito ang kanyang asawa na kinaladkad ang pangalan matapos maisiwalat ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya na isa pala si Arjo Ataide sa nakinabang sa pera ng taong bayan, partikular na sa proyekto at limpak-limpak na pondo sa DPWH Flood Control Project. Viral sin ito sa moving Bagman kung saan namimigay ng pera si Arjo Ataide sa mga tila korap na tao, pinagpepiestahan na
ng publiko. Ang pelikula niya naging totoo sa buhay. Nakakahiya naman Arjo Taide. Alam mo, Arjo Taide, mas lalong hindi ako naniwala na hindi ka nakatanggap. Mas naniwala ako na nakatanggap ka. Narito't panoorin ng full video. Baba ng usapan. Ang iniintay lang naman ng mga to, ang laman ng bag ko. Ayun. Kaya masyadong gaman. Huwag kayong maging ganit pag nung kakasan yung pondo. Grabe guys, nakakagulat. Idol na idol ko si Maine Mendoza ha, pero yung asawa niya, si Arjo Atayde, napanood niyo ba yung Senate hearing ng mga Diskaya? Guys, kasali si Congressman Arjo Atayde sa mga corrupt. Yes, you heard it right. Apakagulo talaga ng Pilipinas, no? Yan, ha? Matapos ipagtanggol pa ang kanyang asawa nang makaladkad ang pangalan sa naging revelasyon ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na base mismo sa maraming komento ng netizen. Ginawang literal ang kanyang movie na Bagman matapos magkaman ng limpak-limpak na yaman. Ito ang balitang nag-trending sa iba't ibang sulok ng social media platforms tulad ng Facebook, Twitter at Instagram, kung saan pinangalanan si Arjo Atayde na direktibang nakakakuha ng pera sa pamilya Diskaya patungkol sa mga flood control projects. Ayon mismo sa revelasyon ng mag-asawa, tila ginigipit raw sila ng mga kongresistang tulad ni Arjo Atayde para makuha na ang kanilang porsyento na hindi bababa sa 10 to 25% ng kabuuang proyekto flood control project. Tulad ng inaasahan, itinanggi ito ng Quezon City 1st District Representative at aktor na si Arjo Atayde at sinabing wala raw katotohanan ang mga aligasyon sa kanya. To the rescue rin ang kanyang may bahay na si Maine Mendoza na nakapag-post pa sa kanyang Twitter account at sinabi nitong unfair daw ang pagdawit sa kanyang asawa na wala raw ibang ginawa kundi ang maglingkod sa kanyang nasasakupan. Ngunit sa halip na makakuha ng simpatsya, tila mas lalo pang lumalim ang galit ng taong bayan sa kongresistang si Arjo Atayde dahil base sa kanilang naging komento, hindi raw magsasalita ang mga construction company owners na sina Sara at Curly Diskaya kung hindi raw talaga nakatanggap ng pera si Arjo Atayde sa kanila. Okay, tama na yan. Ngayon, ang tanong, tumanggap ba? Ngayon, mayroon akong ipakitang isang ebidensya na pwede mong sabihin na talagang tumanggap. Pero bago ko ipapakita itong isang ebidensya, nais kong sabihin sa inyo na kalakaran na po yan, na pag tuwing may project, ang congressman ay nakakatanggap. Ang tanong ngayon, may project ba ang mga Diskaya family sa distrito ni Arjo Atayde? Yan tanong. Ito ang sagot. Meron. Ito po. Ilabas natin. Itong pruweba. Ang pruweba ko po ay nanggaling po ito sa isumbong sa Pangulo website ni BBM na pinablish. Dito ko kinuha. So kaya ito. Nakita nyo ito? Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation, pag-aari na mag-asawang Diskaya. Nakita mo magkano ang amount? 48,508,612 pesos and 63 centavos. Kailan natapos? Noong December 1, 2024. So, sa Quezon City ito ha. O ngayon, anong proyekto yun? Ito. Construction of flood control structure at Talayan Creek, Barangay Santo Domingo, Quezon City. Ayan. Ito po yung flood control na nakita nyo na hindi pa tapos. Hanapin nga natin yan. Ito pala yun. Santo Domingo
Ito yun. Malamang ito yun. So, pinakita ko sa inyo yan, ha? Yan yung pangalan. Ngayon, may papakita ko sa inyo na ito po yung matagal na nireklamo na pumping station sa Santo Domingo, Quezon City. Yan, no? May ginagawa ngayon. Ito pala yung project details, oh. So ngayon, mukhang full blast na yung ginagawa nila. So, lubog to. Oo. Gano'ng kataas yung tubig? Malaki pala yung budget nitong flood control project. At nung last month lang, July, nagkaroon ng bagyo. Grabe. Halos yung kalsada ito, lubog. Yung mga bahay dito, inaabutan ng second floor. At marami pang ibang lugar dito sa Pilipinas na tinamaan ng bagyo. Sinabi na ni President Bongbong Marcos na tingnan itong flood control project. Bakit may mga ilang lugar dito na binaha pero meron namang binigyan na pera para sa gagawing flood control project. At ngayon, ang pupunta natin, isa sa usapan ngayon, itong pumping station sa Santo Domingo, Quezon City. Dapat pala ito ay matapos na noong May 29, 2025. Pero ngayon, as of August 15, hindi pa siya tapos. Ang project na to ay meron siyang cost of 95 million pesos plus. At kilala yung yung contractor na gagawa. So ngayon, puntahan natin itong flood control project kung gumagalaw na ba ito ngayon after itong pasabi ni President Bongbong Marcos na i-check lahat ng mga project ng flood control. So, ginawa dito ngayon, nung nag-vlogging, umikot Manila ka. Skyway Stage 3. Umikot siya para makita. Pupuntahan natin itong pumping station na nag-vibe. Dito. Yan ay pumping station ngayon. Ayan. Alam ko dito sa lugar to. Ito pala yung San Juan River. Skyway. Kita nila ng pumping station. May daanan dyan sa labas. Aso, galaw na ngayon? Aso, kwan pala yan. Pero parang saan? Bato. Ano yan? CCTV para sa mga nag-aaral na pagpuro. So, nandito na tayo sa Quezon Avenue to kuya, no? Walang natira dito? Pag walang... Itong dike, tapos, dalawa yung madadaanan nyo. Ito sa San Juan River. So, malaking volume yung tubig na dadaan dito. Alam nyo ba nung bagyo? Hindi ko ito napuntahan kasi kailangan na talaga. Kasi ngayon na gumagalaw na siya. Skyway. So, dito. Ito At yung, ito na po yung pumping no? station na unfinished control project, no? Kasi nung bagyo, bagyo. Dredging. Yan. So, maraming mga residente pala dito, no? So, yan ang project. Yan may mga bahay nila. Hanggang kuwan talaga yan. 5th floor. Yan. Yan yung project na sa Santo Domingo. Kasi Santo Domingo ay sakop ng distrito ni Arjo Atayde. First District. So, ngayon, ang isa pang ebidensya ko. Maghanap tayong iba pang ebidensya. Ito. So, ito. Yung iba hindi ko mapiplay kasi ang tawag nito, maka-copyright strike ako.
Ito, ipi-play natin itong isa. Itong isang kuha din ng ibang vlogger. Aking paa, barangay Talayan na. Oo, parating binabaha dyan. magkaibang Barangay distrito Talayan. yung mayor. Yung etong Santo Domingo District 4. Akala ko. Parang medyo naging masigla ka. District 4 ito, karong ang Talayan. Ang Talayan, maraming district. May District 1 kasi kay Arjo Atayde. Pero kung District 4 ito, yung Dapat yan ang pinaglaan naman lang ng 1 billion man lang o kaya 500 milyon dun sa 500 billion na ginastos sa flood control project, Val. Almost 96 million, Mayor, yung inilaan dito sa proyektong ito. Itong proyektong ito na nakakaranas ng napakalalalim na pagbaha. Ang kwento ng mga residente, etong kinatatayan ko na lugar na ito, Mayor, kung makikita ninyo itong kay Marvin Rillo pala ito. Wire ng kuryente na yan. Ano yung building na yun, yung nakikita doon? Anong building yan? Yan ang Maynilad. Magkatabi lang. Maynilad yan. Maynilad ba yan? Tanggapan ng Maynilad. Di ba dapat yung mga baha dyan, saluhin na lang ng Maynilad? Ayan. Meron pa ang problema dito sa lugar. Bakit? Dahil sa tagal ko rito, Mayor, nasalo ko na yata lahat ng problema ng mga residente rito. Talaga? Mga residente. Dahil meron silang tumatagas na barangay Tatalon ng... Sige, hayaan mo ito. I-report natin yan sa Maynilad. Ayan. Pumping station dito sa, kung tawagin nila, Mayor, ito, yan, ipapakita ng ating pilotong si Ibrahim Gaddafi. Yan, yung Matalahib Creek na ito. Parang Manggahan flood control yan, ha? May ano yata, barado. Pumping station na yan ay San Juan River. Habada. So Matalahib, St. Timoteo, ano naman ito kay Diskaya rin. So si Marvin Rillo, ito naman ang isang ebidensya na kay Congressman Marvin Rillo, bakit siya na sinabi na tumanggap. Okay? So ngayon, ang pinakahuling ebidensya ko na ipakita sa inyo na ito ang Talayan Creek din na programa Amethyst ko ng kontraktor. Ang halaga 48 billion, ito po sa kay Congressman Arjo Atayde. So, ngayon, ang lokasyon niya, nandun po yun. So, at least, iyan ang ebidensya na hindi may tatanggi ni Arjo Atayde. So, in other words, andun pa rin yung problema natin sa bayan natin. Yung mga congressman natin ay kumikita talaga. Sa totoo lang. Pero in fairness naman sa kanya, hindi siya pumirma sa impeachment laban kay Sara. Okay, basahin na lang natin. Mag-out na tayo dito. May kasunod pa akong iprograma. Sa kay Maureen Igan, Gregory Remolta, tapos Mel NSJ, maayong gabi, Engineer Tirador. Nakita mo ba ang videos na birthday sa tatay ni Arjo? Malulula ka sa paldo-paldo na pera binayad sa restaurant at 20k tip sa mga waiters. Hanapin natin. Meron ka bang link yan? Hanapin natin itong birthday ni Arjo Atayde. Tatay ni Arjo. Tingnan natin. Ito, birthday ng ano. Pakita natin ang birthday kasi binabanggit birthday ng tatay ni Arjo Atayde.
Nagbubulihan na naman doon yan. Hi, Dad. Ano tatawa? Napakasaya naman ang birthday ng tatay ni Arjo na si Art Ataide. Kumain nga lang sa labas ang mag-asawa pero sinurprise ito ni Maine at Arjo at sumunod sa restaurant. Birthday salubong nga lang ito ni Daddy Art at sabi ni Sylvia ang birthday niya ay napuno ng kwentuhan, tawanan at atsaran. Pinag-uusapan niya kung ano ang itatawag ni Maine kay Art pag kinasal na sila ni Arjo. Art nga raw ang sabi ni Maine pepya sa mga friends. Happy birthday, Maine. Od kay Lola. May iba pa atang birthday. Alamin natin iba pang birthday. Tingnan natin. Wala pa naman ako nakita yung birthday dito. May tanong dito. Tingnan natin. Pwede mo sangkot pangalan niya sa usaping pera. Please test for yung 2025 year. Ano ang negosyo ng pamilya Ataide? Bakit afford na ngayon ni Arjo ang buwan ng bakasyon na tumatagal umano ng 1 linggo? Ilan yan sa tanong ng mga netizens, nang madawit ang pangalan ng aktor sa usapang corruption ng flood control ghost projects. Hinahalungkat na ngayon ang mga dating panayam ni Corina Sanchez at Karen Davila kay Sylvia Sanchez. Sa marangyan na nitong pamumuhay. Kamakailan lang ay nabanggit ng Diskaya, na may partisipasyon umano si Arjo Ataide sa mga DPWH ghost projects. Na may cut ang mga politiko sa budget ng mga pinapagawang infrastruktura. Agad namang nilinaw ni Maine Mendoza na matino umanong nagtatrabaho ang kanyang asawa. Ito umano ay isang baseless accusation, paninirang puri sa kanilang pamilya at unfair umano. Dapat umano managot ang totoong responsable. Imbis na makakuha ng simpatsya, ay mas lalong inatake at pinuligsa ang mag-asawa. Kung maayos umano sa serbisyo si Arjo, ano umano ang nangyari sa nagdaang pagbaha sa Quezon City? Talayan, no? Baha. Ang ibang netizens, ay nais pang ikansela ang celebrity couple. Dahil sa isyong ito ay binaliken ng ilan ang ginastos nila sa kasal, ang mga pag-aari ng pamilyang Ataide, at ang pagkakulong dati ng ama ni Arjo na si Art Ataide. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, share, at magkomento. Time is the ultimate time teller ika nga. Noong kinasal sina Maine at Arjo, ay napuna ito ni Kabayan Noli De Castro, na tinuloy pa umano nila ang engranding kasal, na ang dami umanong nasalanta sa bagyo. Oh, congratulations, Arjo! Kayo habang kinakasal. Ikaw. Kawawa naman yung mga binagyo. Ay, naman ito naman. Si Egay. Niregaluhan ni Arjo si Maine ng Hermes Mini Kelly na nagkakahalaga umano ng 7 milyon. Wow! Ayon sa mga netizens, paano umano na-afford ito ni Arjo? Wow! No questions umano sila kay Maine, dahil alam nilang afford ito ng TV host actress. Nagmamay-ari ang kanilang pamilya ng gasolinahan, at may franchise pa silang mga negosyo gaya ng McDonald's. Ang kinikita umano ni Maine sa pag-aartista,
ay hindi pa ito umano nagagalaw, at sinisave lang umano ng aktres. Samantala naman kay Arjo, ay wala itong box office hits, hindi naman gaano karami ang endorsements, at ang mga pelikula umano niya ay halos indie films. Noong manalo siya bilang kongresista, ay parati na umano itong nagbabakasyon sa ibang bansa. Walang duda. Sinasabi ngayon na ang panangkasal nila ay pera ng taong bayan. Pinasinungalingan naman ito ng ilan, dahil naupo si Arjo sa posisyon noong June 30, 2022. Kinasal naman sila July 28, 2022. Imposible umano na nakapangurakot na agad ang kongresista. Noong katatapos rin ng kanilang kasal ay lumipad ang celebrity couple sa Europa, si Arjo bilang Vice Chairperson ng Special Committee on Creative Industry at Performing Arts. Halos mag-isang buwan ang kanyang paglalakbay. Naisyo ang kongresista, na gumamit umano ng pondo ng gobyerno. Tiniyak naman ng House Secretary General, at naghain ito ng certification na hindi umano nag-request ng travel funds ang kongresista, at personal na pera umano ang gagamitin niya. Ganon? Bilang pagtugon sa mga kinakaharap niyang isyo ay nagbigay ng pahayag ang aktor na wala umano siyang kinalaman sa isyo na ito, at anya, I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. Bilang resibo umano na may kinalaman si Arjo, ay nagpakita ng larawan ang mga netizens kasama si Curly at Sara Diskaya. At noong kinasal sila ni Maine, kabilang sa mga principal sponsors nila ay si Senator Tito Soto at Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez. Wow! Isa sa kinuwestiyon ay ang pagiging producer ni Sylvia Sanchez. Saan umano siya makakakuha ng ganoong kalaking halaga para maging isang producer? Oo nga naman. Kahit umano higit 20 taon na siya sa showbiz industry, ay hindi pa rin umano tugma sa kanilang mga ari-arian at lifestyle. Sa dati niyang panayam kay Corina Sanchez, bago nakarating si Corina sa beach na pagmamay-ari ng pamilyang Atayde, ay sumakay pa siya ng helicopter. At nagyate para makarating sa beachfront. Sinalubong siya ni Sylvia habang nakasakay sa jet ski. At nagpasikat pa ito. Sa kanilang bahay bakasyonan ng pamilya Atayde, Sylvia! No! Talagang batang dagat! No, kita mo, mga pera ng gobyerno natin. No? Wow! Sa panayam naman ni Sylvia kay Karen Davila, ay may pinapatayo pa itong Mediterranean-inspired mansion. Dahil sa mga kumakalat na mga video, ay mas lalong pinaniniwalaan ng mga netizens na sangkot nga si Arjo sa isyong korupsyon. Why did you want to move? Maliit na yung bahay. Sa inyo? Oo. Oh, Tsaka mataas yung masyado dun sa kabila kasi 5 floors yun. Dati nang nababanggit sa talakayan ng Reddit ang mga Atayde. Simula nang maging magkarelasyon sina Maine at Arjo at lalo na nang pumasok sa politika ang aktor. Napapag-usapan rin na ang ama ni Arjo na si Art, o Arturo Atayde na isang Filipino-Spanish. Nakulong umano ang ama ni Arjo noong September 28, 1992, dahil sa involvement niya bilang leader sa sindikatong Atayde Kidnap for Ransom Group. Oo nga pala no. Ang grupo ay kasangkot umano sa carnapping, murder cases at kidnap for ransom. Inamin umano ni Art Atayde na kasabwat siya sa pagkidnap ni Greg Stilwell at John Keegan, at ang pagtayo niya bilang witness ang siyang nagpalaya umano sa kanya. Si Art Atayde ay dati rin umanong customs broker. Naging kagrupo din umano niya dati si Atong Ang sa online sabong. Pero kalaunan ay kumalas rin daw ito, dahil nagtayo ng sariling palaro ng karera ng kabayo. Nagsusugal rin umano raw ang ama ng kongresista. Pero ang mga ito ay nanatili pa ring unverified rumors. Ngayon ay naaalala ng mga netizens, ang pinagsisigawan ng mga Aldab fans, na Arjo sindikato umano. Naiintindihan na ng mga netizens kung ano ang ipinaglalaban ng Aldab Nation. Aldab Nation! Sa isang vlog ni Romel Chica, pinahulaan niya ang magiging kapalaran ni Arjo Atayde. Ayon sa manghuhula ay magkakaproblema sa pera ang aktor. Nako, ito na nga. Masasangkot ito sa isyong korupsyon. Ito na nga. Dagdag pa neto ay wala umano siyang nakikitang anak sa mag-asawa.
At malalampasan din umano ng kongresista ang problema. Naku. Lalaban lang umano ito ng tahimik. Kung anak, wala akong nakikita eh. So, siguro ito sa 2025, pag dumating to, magiging tahimik lang sila. Kumbaga, haharapin niya lang to, parang patutunayan niya na parang hindi siya sangkot. Doon po kay Kong Arjo Atayde po. Bali, 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Anong say nyo rito? Comment down below. Ano yan? Nag-Coldplay pa kayo? Okay Thank you. So, yan po ang presentasyon natin kay Aljo Atayde. Okay? Sa sangkot din pala siya, di ba? Hindi natin masasabi. Ito, sigurado ko na sangkot siya. I'm pretty sure. I'm very sure. Kahit kasampahan mo pa ako ng libel, Mr. Arjo Atayde. Very, very sure po ako. Saan ba bang galing yung mga pinalakad mo? O, yung magtatawag na lang tayo. So, pero sabi ni Rose, naniwala po ako sa sinabi mo sinungaling si Curly. Kasi naniwala pa ako, mas marami pa ang iba na hindi niya binabanggit. So, Cycling Priest, si Jinggoy Dr. To, base sa evidence, tagilid ba? Hindi, wala pa ako nakitang ebidensya. Malay mo, tingnan natin yung ebidensya na parating na meron. Pinapangako apata ni Ping Lacson na may CCTV pa. Tingnan natin. At this time, wala pa ako nakitang ebidensya, maliban lamang sa naging totoo yung kwento ni sino to? Si Assistant District Engineer Bryce Patrick Hernandez na may 355 million na in-insert si Jinggoy papunta dun sa Bulacan. So far, according to Ping Lacson, that has to be verified. Kasi ang problema ko, nag-verify ako sa aking researches sa General Appropriations Act 2025. Wala po ako nakita doon na project na insertion. Tingnan ko sa kanyang tawag nito. Dito sa GAA na budget ng Office of the Senator. Sa sunod ko na itatakil yan. Si Cassandra DC kaya lang may pera para mag-produce ng pelikula galing sa flood control. Oh, pelikula na galing sa flood control. Yung Bagman galing sa flood control. Kaya pala Bagman ang title. Grabe, bakit naisip nila ng script nila sa istorya Bagman? Naku, doon nakuha yung inspiration. Ang hirap kaya gumawa ng kwento, ng nobela. Maliban lamang kung may nakikita ka na actual na buhay, isasalin mo ngayon sa kwento, na ang kwento mo parang totoong buhay. Ganun po pinakamadaling gumawa ng nobela. So, ibig sabihin, nagiging ebidensya pa ngayon yung pelikula niya ngayon na Bagman. O, tapos, si Leonor Avena, Maine Mendoza, Nepo wife. Oh, Nepo wife naman siya. Ang grabe. Di ba meron siyang Nepo wife siya? Pwede ko siyang tawag. Pero maraming pera naman si Maine kahit sabihin mo. Pero niregaluhan siya ng bag na worth 7 million ni Arjo. Tapos, si Bilinis G pa rin, Engineer Tirador, ano pangalan ng messenger mo? Isishare ko sa yung video. Akan, birthday ni Catalonia Housing po ang messenger ko. Pakishare mo doon. Tapos Cassandra Daisy, School Bukol Team. Daw it pala ang pamilya ng isa. Pero mo congressman ninyo, School Bukol gumraduate. Ferdinand San Juan, good evening po. Attorney Engineer Dr. Toto Tirador. Cassandra DC, School Bukol, Sorto, ipatawag mo ang asawa ng katrabaho mo sa 8 Bulaga. So, Bagman Atayde, magpaliwanag ka sa Senado, sabi ni Cassandra. So, si Play, bakit ang mga political blogger
puro kaman o antay, wala bang SOP? Wala, hindi kami tumatanggap ng SOP. May iba na tumatanggap, pero hindi ko masabi kung talagang wala rin akong ebidensya. Suspect lang ako, pero hindi ko rin babanggitin kasi wala pa akong ebidensya. So, Maria Kahilig, bakit hindi magsalita ang mayor? Hawak niya si Arjo Atayde. Flex mo lang kung meron kang tingin, magkano? Billion ba? Ba't mo ikumpara sa tinatanggap ng SOP ng mga politiko? Okay. Bong Tupas, hello everyone. Cassandra Daisy, si Pixie, okay lang makapiright ang okay lang makapiright. Saan ba ako doon? Pixie. Tinanggal natin si Cassandra Trailer sa isip at puso, Dr. Engineer Toto. Huli ka Bagman Atayde. Pixie, scripted ba ni Marcoleta? Yan, hindi naman scripted ni Marcoleta. Moreno Hibero Jr. Good evening, Dr. Toto. Kanang investigasyon ni Senator Lacson sa flood control. Kusingaulo. Lutong lugaw, wala na klaro from Dumaguete. So JJA, Pixie, yung billion insertion sa flood control sa Kongreso, script din ba ni Romualdez at Tatay Inat Saldico? Oo, script nila ni Saldico at ni Romualdez. Tapos Roger Barcelona, sabi niya, corrupt din pala yan. Cassandra Daisy, Pixie, nasasaktan na ang damdamin mo. Wala kang awa sa mga taga Quezon City, nalubog sa baha. Puro tae. Pixie, sa mga DDS lang malinis. Kasi Cassandra Daisy, Pixie, join ka lang para matuto ka sa batas kay Doc Engineer Toto. Okay, join ka lang dito. Pagbigyan natin si Pixie. Si Roger Barcelona, kapal na mga mukha ng mga artista, pabida sa pelikula, pero sa totoong buhay ay magnanakaw din pala. Ganda mga salita mo. Pixie, real talk tayo, DDS lang ang nagpapagulo. May mga baha man o wala. Real talk. Sa totoo lang, mas maganda pa nga DDS. Diba? Tingnan mo yung proyekto ni Pulong. Ang ganda-ganda ng proyekto ni Pulong na 51 billion. Mail NSG, send ko sa messenger mo, engineer, may link na. Okay, ganun ba? Sige. Jewel B, may SOP ang may bagman, random sa Senado, makikita sa CCTV. Cassandra Daisy, pero hindi pa pinakita ni Lacson yung CCTV. Kwento pa lang si Lacson. Pixie, lagi ka kasi manonood sa vlog ni Dr. Toto. Tapos, Maria Kahilig, doon kay Corina dahil may yachts at big rest house sila at ID. Pixie, bakit nyo dinadamay kinita ni Dab mayaman? Hindi naman si Dab alias si Main Mendoza ang pinag-usapan natin, kundi yung si Atayde. Pero mo nagregalo pa ng 7 million na bag kay Main Mendoza, si Atayde. Saan niya kinuha 7 million? Cassandra Daisy, Pixie, magtaka bigla kang naging producer sa pelikula Bill NSG na sa messenger mo. Okay. Pixie JJA, Pixie, mayaman na pala. Ba't nagpolitika pa si Arjo? Damay si Main. Naku, sayang na si Main. Cassandra Daisy, oh my God. Ninong pala ni Romualdez. Tapos Pixie, ito yung real, tama. Tumanggap ang mga congressmen ng SOP. Pero hindi sila ang lumapit sa mga kontraktor. Ang logic niyan ay kay Congressman Libiste. Cassandra Daisy, Pixie, now you know kung bakit biglang naging Senate President si Soto. BAP pala ni Romualdez. Pixie Congressman, mag-allocate ng budget. Kung walang budget, the congressman na lang, contractor, pare-pareho silang magnanakaw. Yang pong si Libiste, research mo, puro naging bilyonaryo yan at nambubudol. Hindi natin alam kung nabudol. Pero sabi nila, may lehitimong negosyo si
Mark, ano? At sa mga subscribers mo ng share na tungkol sa mga maatay di sa close ni Soto. Emilita Hukom, akala ba mayabang ng Dinggoy off the hook sa Dasya? Okay? Shout out, Dr. To, si Brocha Baruchu. Pixie, tama yung aligasyon ni Diskaya kung may ebidensya. Kung wala din, iwali. Regine Port, good eve. Brocha Baruchu. Okay, titingnan ko ngayon ang senior sa akin. Titingnan ko. Ito. Titingnan natin. Ayan. Sabi, sino ba yung nag-share kanina? Sino ba yung nag-share kanina? Ano ba yung pangalan ng messenger mo? Unread. Tingnan natin sa unread. All. Dali lang habang nanganap ako, nais ko lang ikwento, mukhang sobrang talagang lala yung level ng corruption sa Pilipinas. Biro mo kahit mga artista nagnanakaw pa rin. Ay sana hindi na sila dapat sana pangunahan nating pagkukuha ng inspirasyon sa mabuting pamahalaan. Ang problema, biro mo si Arjo Atayde, ganun ka pala. Paano yan? Kung wala na tayong mapuntahang iba. Sige na, hanapin ko ito. Ay, not yet done. Na-inspire lang ako nito kay Arjo Atayde. Pati hindi pala ito si Arjo Atayde. Naging mayaman. Biro mo, naregaluhan si Maine Mendoza na tag 7 million na bag. Grabe. Sobrang niya kamahal si Maine Mendoza. At tanong saan niya kinuha yung pera niya. At naging mayaman siya nung naging congressman siya. Oy, kayo niya sa District 1, kung Quezon City, huwag niyo na iboto yan. Hindi magbubukas yung ano ko. Hindi na bubukas yung aking mahirap, hindi na bubukas Ano ba yung pangalan ng ano? Paki-sabi dito kung anong pangalan ng messenger name mo para makita ko. Ano ba yun? Ito siguro, but siguro sa sunod ko na lang ito, i-vlog. Hindi ko na makikita So, anyway, maraming salamat, no, si Brocha Barutso, si Angelito Pajardo, attorney pagbuwaya ata ang Pilipinas, tagbuwaya ata ang Pilipinas, delikado. Baka pati mga barya na sa bulsa ng taong bayan nasimot na. Wala nang pinag-uusapan ng gobyerno natin kundi nakaw. Ganun ang problema natin ngayon. May pera kaysa politics. Ibig sabihin, kita mo bakit si Bong Revilla, sikat man siya noon na aktor, bakit nagpolitics siya? Si Lito Lapid, di ba sikat naman siya, bakit siya nagpolitics? Daming tanong ko. Si Jingo Estrada, bakit? Si JB Ercito, lahat-lahat na sila,
may marami pang pumasok yung mga artista. Yan lang aking masasabi. At Pixie, so meron pero ibulgar nyo na lahat ng 13 Senate. Asa ng 13 senators? Hanapin natin yan. Rest assured, pag may makita tayong ebidensya, ibubulgar natin yan. Magandang gabi po sa inyong lahat.